Mga kaistorya, nagkaroon na ba kayo ng isang nakakakilabot na pangitain gaya ng mga napapaniginipan natin sa gabi? At ang ilan sa mga to ay nagkatotoo. Paano ninyo kaya hinarap ang ganoong nakakatakot na experience sa buhay? Ako nga pala si Jackson, pero tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Danica. Dahil yun ang tawag sa akin ng mga barkada ko. Oo, isa nga akong bakla. Sa pangalan pa lang ay mahalata nyo na yun. Nais ko lang po ibahagi sa inyo ang aking nakakatakot na karanasan noong taong 1979 na nasa 25 years old pa lang ako noon. Sa mga panahong iyon ay nagtatrabaho ako sa isang bar sa Maynila. Kilala ang bar na yun dahil napupuntahan yun ng mga sikat na baklang artista o komedyante. Dahil mas pinili kong magtrabaho ay huminto ako sa pag-aaral para matustusan ang pangailangan ng pamilya ko. Sa panahon din iyon ay nagdadialysis din si Papa sa sakit niya sa kidney. Kaya wala talaga akong choice dahil ang mga kapatid ko ay mga bata pa. Kaya ako na ang nagboluntaryo na magtrabaho dahilan upang matigil ako sa pag-aaral sa kolehiyo na noon ay nasa second year college na ako sa kursong Business Administration. Ako lang ang inaasahan ng pamilya namin, kaya sa edad na 25 ay di ko na nagawa pang maglantad ng tunay na ako, lalo na at nakikita kong proud naman sa akin ang mga magulang ko, lalo na si Papa. Nakapag-apply ako sa bar na yon sa tulong ng tito ko. Kaya naman, laking pasasalamat ko rin sa kanya. Ang naging trabaho ko doon ay waiter at kailangan naka-proper attire at lalaking lalaki dapat ako sa paningin ng iba, kaya naka-Amerikano ang suot ko. Hindi ko masasabing pang-Amerikano to dahil kamukha ko yung ililibing sa mga palabas. Araw yun ng linggo, kaya madaming customer na pumupunta. Sa naalala ko ay may artista nung nag-host at siya talaga ang inaabangan ng mga pumupunta doon. Sa dami ng mga pumupunta ay kami mga waiter at ang iba pang mga nagtatrabaho doon ay gabi na nakakauwi. Okay lang sa amin dahil malaki naman ang mga nakukuha naming tip at dinubli pa ang sahod namin ng gabing iyon. Mga 11:30 na ako nakalabas ng bar at dumiretso agad ako sa isang waiting area para sa dadaang sasakyan. Mabilis akong mainip at dahil doon ay naghanap na lang ako ng habal-habal na usong-uso dati. Kagaya ng inaasahan ay lalaki ang nag-pick up sa akin. Natawa na lang ako sa naiisip ko noon habang nagsusuot ng helmet. Iniisip ko na kung binata at gwapo lang ito ay baka dumiretso na kami sa motel. Napansin ni Manong ang pagngiti ko ng mag-isa, kaya nagtanong ito. Bumalik lang ang ulirat ko nang marinig ko ang boses niya. Umiling lang ako at sumakay na sa likuran niya kung saan siya nakaupo. Kakaunti na lang ang mga tao sa labas. Kitang kita ko yun dahil nakasakay lang naman ako sa motor. Sa kalkulasyon ko ay 30 minuto lang ang tatagal ng pagbiyahe, lalo na at nakamotor pa kami. Napansin kong laging nakatingin sa akin si Manong yung mga time na yun. Yung mga tingin na parang may binabalak. Kinakabahan ako ng konti dahil bukod sa malaki ang kinikita ko sa gabing iyon ay virgin pa ako.
Di ko na lang pinansin ang pagtingin sa akin ni Manong. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, ay napapatingin ako sa side mirror ng motor niya. Nakikita ko ang mukha niya na unti-unting naglalabas ng butil na pawis. Nabaling ang tingin ko sa dadaanan namin dahil hindi pamilyar yun at di ko pa nadadaanan yun pauwi. Parang tunog ng tambol ang tunog ng dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay at pinagpapawisan na rin ako. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak ko ng mga panahon na yun. Matagal ang biyahe namin bago ako makauwi dahil binabantayan ko ang oras simula nang umalis ako sa bar. Ibinaba ako ni Manong sa harap ng bahay namin. Dali-dali naman akong bumaba at nagbayad. Sa sobrang takot ko ay di na ako nakapagpasalamat at tumalikod na lang ako. Bago ako tuluyang lumayo kay Manong ay nagsalita ito. Iho, pagkapasok mo ay sunugin mo ang mga gamit mo, pati na rin ang suot mo ngayon. Nagtataka ako sa sinabi niya, kaya tinanong ko siya. Bakit naman ho, Manong? Ito na lang po yung pangtrabaho ko. Tanong ko sa kanya. Nakita ko kasi kita kanina na walang ulo. Pero kung hindi mo susundin ay tiyak na pagsisisihan mo to. Wika nito bago magsuot ng helmet. Salamat po, Manong. Kala ko pa naman type ako ng matandaan to. Bulong ko sa sarili. Nagtanong pa siya sa akin kung anong sinasabi ko, pero sinabi ko na lang na wala. Pumasok na ako sa bahay at nakita kong nandoon si Mama. At gising pa kaya ikwininto ko sa kanya ang sinabi ng driver sa akin. Agad akong pinagpalit ni Mama at sinunog ang mga gamit ko. Sa huli ay bumili ako ng bagong uniform dahil matatanggal ako sa trabaho kung papasok akong hindi naka-proper attire. Kinabukasan, habang ako'y nag-aayos para pumasok sa trabaho, biglang tumawag sa akin ang isa kong kaibigan na bakla, si Jake, na kilala rin sa tawag na Yona. Uy, Danica! May customer ako na afam kagabi at gusto niya raw makipagkita sa akin ulit sa isang motel sa Cubao. Pero sabi ko sa kanya na hindi ako pwede kasi magagalit yung partner ko na Pinoy. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede bang ikaw na lang ang makipag-meet up sa kanya. Magbibigay daw siya ng malaking tip sa iyo, promise. Sabi ni Yuna sa akin. Hindi ako komportable sa ideya na yon, lalo na't hindi ko kilala ang taong gusto niyang ipa-meet up sa akin. Ngunit dahil iba ang nararamdaman ko dito, ay bigla akong nakaantig ng takot, kaya hindi ako pumayag sa request niya sa akin. Kahit alam kong kikita ako dito ng malaki at makakatikim ng isang gwapong afam. Pero hindi ako nagpadala sa aking emosyon at pagnanasa. Friend, sorry ha, pero kasi may trabaho din ako sa bar mamaya. Hindi ako pwedeng lumiban. Alam mo naman na kailangan ko itong trabahong to dahil si Papa ay may sakit. Tugon ko sa kanya. Ganun ba? O siya, sige. Ako na lang gagawa ng paraan mamaya. Sambit niya sa akin. Sa sumunod na araw, chinat ko si Yuna para tanungin kung ano ang nangyayari doon sa pakikipag-meet up niya sa AFAM. Subalit nakakailang chat na ako sa kanya ay wala itong reply. Sinubukan ko rin siyang tawagan, ngunit hindi ito makontak. Nagtungo ako sa bar kung saan siya nagtatrabaho upang kamustahin siya, ngunit wala din siya doon. Hindi rin daw siya nagparamdam sa lahat ng mga kaibigan at katrabaho niya. Wala din daw silang idea kung bakit hindi ito pumasok sa trabaho ng araw na yun. Noong gabing iyon, habang ako'y nag-aalala sa kanyang kalagayan, bigla akong natulala nang mapanood ko ang masamang balita sa TV.
Ang bangkay ng isang lalaking wala ng ulo ay natagpuan sa isang creek sa Pasig. Ang ulo naman ay nakita sa magkahiwalay na lugar. Batay sa mga na-recover na mga gamit at ID nito, nakumpirma na ang bangkay na natagpuan ay walang iba kundi ang katawan ng aking kaibigan na si Yuna. Nadurog ang puso ko at napahagulhoy ako sa iyak nang malaman ko ang sinapit ng aking kaibigan. Si Yuna ay nasawi sa kamay ng hindi kilalang dayuhan. Nagbalik tanaw sa akin ang isang pangitain na sinabi sa akin ni Manong driver noong gabing iyon, kung kaya sinunog ng mama ko ang mga damit na aking sinuot dahil na rin sa takot na magkatotoo ang mga iyon sa akin. Para bang naanghilan ako nung araw na yun sa hindi ko pagpayag sa request ng kaibigan ko na makipag-meet up sa farm na yun. Nakakalungkot lang dahil sa kanya nangyari ang masamang pangitain na ipinakita sa akin. Hanggang sa kasalukuyan ay dala-dala ko pa rin ang alaalang iyon at hindi ko yun makakalimutan habang buhay.